Cohesive devices para sa pagsulat ng tekstong deskriptibo. Magandang araw! Kumusta na kayo? Ang ating pag-uusapan ay tungkol sa kasanayan sa paggamit ng mga cohesive devices. Handa na ba kayo? Alam mo ba ang paggamit ng mga cohesive devices o kohesyong gramatikal? Cohesive devices? Ano yun? Alam ba ninyo na malaking tulong ang tamang paggamit ng mga cohesive devices para makabuo ng makabuluhang teksto? May 5 pangunahing cohesive devices. Unahin nating talakayin ang cohesive device reference o kohesyong gramatikal na pagpapatungkol. Ito ang paggamit ng mga salitang maaaring tumukoy o maging referensya ng paksang pinag-uusapan sa pangungusap. Ito rin ay mga salitang nagsisilbing pananda upang hindi pa ulit-ulit ang mga salita. Halimbawa, dito, doon, ito, iyon, tayo, siya, sila, kaniya, at kanila. Kung inyong mapapansin, ang mga halimbawang ibinigay ay halimbawa ng mga panghalip. Ano ba ang panghalip? Ang panghalip ay salita o katagang panghalili sa pangalang ayaw nang ulit-ulitin pa. Nahahati ang cohesive device reference sa dalawa, ang anapora at katapora. Ano ba ang anapora at katapora? Ang anapora, ito ay panghalip na ginagamit sa hulihan bilang pananda sa pinalitang pangalan sa unahan. Halimbawa, si Cardo ay nagpunta sa pamilihang bayan. Bumili siya ng isasahog sa lulutuing kare-kare. Makikita sa unahang pangungusap ang pangalang Cardo. Ginamit naman sa hulihan ang panghalipanao na siya, na humalili sa pangalang Cardo. Iba pang halimbawang pangungusap. Kalabaw ang katulong ko sa bukid. Ito kasi ang humihila sa araro upang mabungkal ang lupa. Ginamit ang panghalipamatlig na ito upang hindi na ulitin ang pagbanggit sa pangalang kalabaw sa unahang pangungusap. Ikalawa, katapora. Ito ay panghalip na ginagamit sa unahan bilang pananda sa pinalitang pangalan sa hulihan. Mga halimbawa, siya ay hindi nahawa sa virus. Si Cardo ay may matibay na resistensya. Makikita sa unahang pangungusap ang panghalipanao na siya at pinalitan ito ng pangalang Cardo sa hulihang pangungusap. Iba pang halimbawang pangungusap. Nakiusap ang kapitan sa kanila. Pumayag naman ang mga kagawad at tanod. Ginamit ang panghalipanao na kanila bilang pananda sa pinalitang pangalan sa hulihan. Ano ang pinalitang pangalan sa hulihan? Kagawad at tanod. At ito nga ang cohesive device reference. Ang ikalawa ay substitution o substitution. Ang substitution ay paggamit ng ibang salitang ipapalit sa halip na muling ulitin ang salita. Halimbawa, nahulog at nasira ang cellphone ko, kaya bumili ako ng bago. Makikita sa pangungusap na walang nangyaring pag-uulit ng salita dahil ang salitang bago sa pangungusap ay tumutukoy sa salitang cellphone. Ang ikatlo ay ellipsis. May ibinabawas na bahagi ng pangungusap, subalit inaasahang maintindihan o magiging malinaw pa rin sa mambabasa ang pangungusap.
dahil makatutulong ang naunang pahayag para matukoy ang nais ipahiwatig ng nawalang salita. Halimbawa, kumain ng 3 pandesal si Benny at si Cardo na may 2. Ang ellipsis ay hindi na kailangang gawing mahaba ang pangungusap o ang pahayag dahil sa umpisa pa lamang ay naintindihan na kumain ng 3 pandesal si Benny at si Cardo naman ay 2. Ang tinutukoy ng 2 ay pandesal, kaya kahit na hindi dugtungan ang salitang 2 ay naintindihan na ng mambabasa at hindi na rin kailangang ulitin ang salitang kumain. Dahil ang kilos na ito ay naintindihan na rin na ginawa ni Cardo. Ang ika-4 ay pang-ugnay. Gamit ang mga pang-ugnay tulad ng at, ay higit na mauunawaan ng mambabasa o tagapakinig ang relasyon sa pagitan ng mga pinag-uugnay. Halimbawa, ang taong may mabuting kalooban ay may takot sa Diyos, at ang Diyos ay hindi nakalilimot sa taong may mabuting gawa. Na ipakita sa pangungusap ang ugnayan sa pamamagitan ng pang-ugnay na at, kaya higit na naunawaan ang relasyon sa pagitan ng mga pinag-ugnay. At ang ika-5 ay kohesyong leksikal. Ito ay mabibisang salitang ginagamit sa teksto upang magkaroon ng kohesyon. Mauuri ito sa 2, ang reiterasyon at kolokasyon. Una, reiterasyon, kung ang ginagawa o sinasabi ay nauulit ng ilang beses. Sa reiterasyon ay may A. Pag-uulit o repetisyon, B. Pag-iisa-isa, C. Pagbibigay kahulugan. Ang halimbawa ng pag-uulit o repetisyon ay makikita sa halimbawang ito. Maraming kabataan na ang nabibigyan ng pagkakataong makapag-aral. Ang mga kabataang ito ang magiging pag-asa ng bayan. Mapapansin ang pag-uulit ng salitang kabataan sa ika-2 pangungusap. Sumunod ay ang pag-iisa-isa. Si Lolo ay maraming tanim na gulay sa bakuran niya. Ang mga gulay na nakita ko ay talong, okra, ampalaya, at kalabasa. Mapapansin ang pag-iisa-isa ng mga nakitang gulay. At ang huli ay pagbibigay kahulugan. Si Kaloy ay nanggaling sa pamilyang dukha. Mahirap lamang sila kaya hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Mapapansin sa pangungusap na naibigay na agad ang kahulugan kung bakit hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Kaloy. At ito nga ay dahil siya ay nanggaling sa pamilyang dukha. At ang ika-2 uri ng kohesyong leksikal ay kolokasyon. Ito ay mga salitang may kaugnayan sa isa't isa. Kaya kapag nabanggit ang isa, ay naibibigay na rin ang kapareha o kasalungat nito. Halimbawa, kaliwa, kanan, puti, itim, tatay, nanay, taas, baba, silangan, kanluran, kape, gatas, doktor, pasyente, guro, mag-aaral. At ito nga ang cohesive devices o ang kohesyong gramatikal. Ngayon ay alamin natin kung inyo bang natutunan ang ating aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gabay na tanong na ito. Para sa bilang 1, ano ang anapora at katapora? Para sa ika-2 bilang, ano ang ellipsis? Para sa ika-3 bilang, ito ay mga salitang may kaugnayan sa isa't isa. Para sa ika-4 na bilang, magbigay ng halimbawang pangungusap na ginagamitan ng substitusyon. At para sa bilang 5, magbigay ng halimbawang pangungusap na ginagamitan ng pag-iisa-isa.
sanggunian,